So hi, for today, magdi-disassemble and assemble tayo ng isang desktop unit. Okay, so let's start. Isa tong tower type. So, ito yung mga back panel. So first thing to do is syempre, unplug mo lahat ng kable sa labas. Yung sa power, tapos yung keyboard mouse, tapos yung VGA, lahat ng kable na nandyan sa labas, sa back panel. Okay? Para solo lang, nag-iisa lang na nakatayo si system unit. Then, dito, sa mga side na to, it's either notch siya na pwede nating ikutin. Okay? So yun, tanggal na yun. But there are times na kakailanganin mo ng Phillips screw, especially pag yung mga, ito na lang, yung mga ganyan, kailangan mo siyang screw. Okay? But the rest, pwede namang ganyan. Kung ganyan yung screw mo. So, assembling muna tayo. Okay. Gagawin ko, tatanggalin ko din tong, yung ginagawa ng iba, itong isang side lang yung tinatanggalan nila. Para, pag in-slide mo yan, force. May the force be with me. Diba yun? Tapos kamay ko. Okay. Pag in-slide mo siyang pag ganon, isa lang yung matatanggal mo. Pero sa akin, in my case, tatanggalin ko rin tong dito sa likod kasi may mga screws ako na kabilaan. Meron siya dito sa harap, meron din siya dito sa likod. So, tatanggalin ko din to. Sorry. Wait, hindi pa maluwag. Okay. Then, slide lang natin ulit to. Okay. Then, punta tayo dito sa harap. Sa system unit na to kasi, meron pa tayong bakal dito. Kailangan natin tanggalin para makapasok tayo, mas madali tayo sa loob. Okay, ito yung bakal. Then, papahiga na natin tong unit. Yeah! How do I do this? Teka, lang ako ng katungan para mas makita nyo. Pa rin kasha. Wait. May mga laruan, mga bata. Yan. So, ito yung ating loob. So, wait. Itemize ko lang yung mga... Okay, so hi again. Tignan natin yung mga nasa loob. So, yan. Yung part na yan. Ito ang ating power supply. Okay? Then, nandito yung mga, ito kasi optical drive, ito floppy drive, medyo luma na ito computer, ito hard disk. Then the rest, dito. Ito yung mga PCI, na nasa PCI slots. Ito kasi for the LAN, yan yung modem, LAN card. And then, ito yung, graphics card. Okay, then the rest, puro mga na lang yan, ports. Okay, so, na tayo. Ang unang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga kable sa loob. Okay, para clean yung ating nasa loob. Sige.
Let's start. Okay, so tatanggalin na natin yung mga kable dito sa loob. Ang usually ginagawa ko is itong mga drives, yun yung tinatanggalan ko ng mga kable. So, ito muna tayo dito sa optical drive. Pag nagtanggal ka ng kable, make sure na hindi mo hawakan dito sa mismong cable, dapat dun sa kanyang head. Kasi pag nahawakan mo dun sa sa cable, yan, may tendency na maputol yung kable. Di sira pa yung kable mo. Hindi ka magagamit. So, ito muna tinanggal natin. Ito ay Molex. Okay? Ma-zoom in. Yan. Molex. Uy, tumigil ka. Okay. There. It's kinda hard. Mag-isa ka lang nag-video. The next, yung ating IDE cable, ating optical drive. Okay. Then, dito naman, sa ating floppy drive. Mas maganda pag dito. Yan. Tanggalin natin siya. Okay. Then, meron pa siyang isa pang, ano ba to? Kasi power niya yata ito eh. Tagal ah. Ano ba? Ano ba? Ayaw mo tanggal. Or to. Wait nga. Okay, natanggal ko na siya. Medyo kinailangan ng force. Next, natatanggalin natin ay ito naman. Itong sa hard disk. Tanggalin natin si Molex. Tapos yung kanyang IDE. Okay. So, pag natanggal na sila, yung nandito, pwede ko na start alisin to. Itong mga yan. Ayan natin itong nasa taas. So, unscrew. Ayan itong kapartner niya. Then sabi ko kanina, yung sa likod, may mga screws pa rin doon. Talikod ko lang to. Ito yun. Kakaiba kasi itong desktop unit na to. Meron na sa harap. Meron pa sa likod na screw. Okay. Okay. Pag natanggal na natin yung screws, itong ating optical drive, pwede na natin siyang i-push. Ipupush mo siya palabas, dito sa labas. Hindi dito paloob kasi ito, harang niya yan. Para hindi mo siya mapupush paloob. So, pag ganyan talaga palabas. So, ito na ang ating optical drive. Yung mga lagay ng DVD, CD. Pwede na natin yan. Next. Ay, ito namang floppy drive. Ito. Okay. So, isin natin siya. Actually, sabi ko nga dati, hindi na uso si floppy drive. Pero sa mga banks, sila pa rin talaga yung mga gumagamit ng floppy drive. Ano ka ba sa kanila?
gumagamit ko sa floppy drive. Pero kasi disket yung ginagamit nilang storage device. Mas kasi mas secured si disket. Well, ganun. Yan. Mga banks na lang talagang gumagamit ng floppy drive. Tabi tayo, tabi. Okay. So, si disket naman, pupush mo siya from the outside papunta dito sa loob para ganyan mo siya tatanggalin. Para dyan mo siya tatanggalin. So, ito ang ating floppy drive. Ano ingay? Nag-video ako. Okay? Dala sa tatanggalin mo is itong hard disk. Okay? Kaso, hindi ko na tatanggalin sa hard disk kasi nung last na binuksan ko siya, pinermanent ko na tong screw niya kasi nagkulang ako ng isang screw. Okay? So, yun. Kaya, actually, sobrang, diin ng pagkakascrew ko. Hindi ko na siya matanggal. Pero, usually, yan, tatanggal talaga yung hard disk. Okay? So, after ko ma-dismantle yung screws, tatanggalin ko na lahat ng mga kable na naandito. So, sila IDE. Yan. Ito ang talagang na IDE, yung makapal. Okay, tapos mahaba yung niyan. Mga ganyan, mga heads. Then, isa pang IDE. Okay, ito pa isang IDE. So, kasi ngayon, SATA na. Since old school tong computer na to, hindi pa siya nakasata. So, another IDE. So, meron akong tatlong IDEs. Okay. The next na tatanggalin ko is, wait, ito na lang muna. Yung mga PCI. Ngayon natin itong graphics card. Yan. Pag may nahulog, gamitan nyo ng dulo ng ating screwdriver dahil sila ang zoom in natin to. Kita ba? Okay. So, tatanggalin lang natin to. Force. Okay, so ito yung ating graphics card. Then ito yung likod niyan, yung pinagsasaksakan ng VGA cable. Okay. Then, sunod natin itong para sa LAN, yung LAN card. Ay! Nagagalaw ang aking camera. So, screw. Tapos, tanggalin yung cards. Okay. So, ito si LAN card. Okay. Ito yung sa likod. Ito yung sinasaksakan ng RJ45. Alright! Next ay paano ba? Wait, paano ko kaya okay, sige, wait lang. Okay. Daling ko lang kayo dito sa front panel connectors. Yung sinabi ko dati na kailangan itong connectors na to, alam niyo yung pagkakasunod-sunod nila na makikita na naman dito kasi sa board nakasulat. So, sa akin kasi, tinandaan ko kung saan nakalagay yung mga heads na yan, especially pagdating sa power saka sa reset. Yun yung dalawang importanteng tandaan. Doon makikita naman siya dito sa label sa baba. So, ang una ko dito ay itong power. Kasi ganyan sila kaliliit. Okay, kaya nakakaloka. Sunod ko ay medyo malaki, si speaker. Then, ang next ko, maliit na naman to, si hard disk. And last ko si reset. Okay. So, ito sila. Yan yung mga front panel connectors. Na pag natanggal mo at nagkataong wala kang mga labels dito sa board, ito natin yung labels. So, ito siya. Ito yung mga pins. Ay, ito. Yan. Yun yung pins.
So, nandiyan yung mga labels niya. Okay. Oh! So, tatanggalin natin is itong mga cables ng power supply. Yan yung may color coding connected dito sa power supply natin. So, to remove that, ano ba? Basta, push nyo lang, ganyan, wiggle nyo lang pa ganyan. Okay. Ayan, yan yung itsura niya. Ito siya nakakabit. Hindi ka na malilito kasi meron yung kawang dyan. So, ito yung kanyang clip. Okay, so hindi pwedeng pa ganyan, hindi pa ganon. Okay, so yan yung may mga color coding na may orange, may black, may green, may blue, may white, may red, may violet. Okay, so itang mga iba't ibang ano yan, may iba't ibang voltahe kasi yan eh. Okay, the next, usually tinatanggal, medyo malinis na yung ating is yung fan. Ito yung aking processor. Ito yung exhaust fan to. Nasa loob ito, ayan, nandiyan si processor. So, si fan, sabi ko nga sa inyo, old school to eh. Kasi ngayon lang talaga ako nakakita ng dito klaseng processor na yung exhaust is nakatayo. Hindi siya nakahiga. Okay? So, mula sa fan, meron niyang tatanggalin. Ito yung kanyang, ayan, dyan siya nakalagay. Wiggle tayo natin yan. Wiggle. Okay. So, ito. Yan. Alright. Okay. Then, usually, tinatanggal din yung exhaust. At saka yung mismong processor. Pero, that is kung lalagyan mo ng thermal paste from the processor na labas niya papunta saka itong exhaust fan para hindi siya matanggal-tanggal. Yun. Since hindi ko naman kailangan lagyan pa ng thermal paste, wala naman akong thermal paste in the first place. Kahit wag na natin tanggalin tong exhaust kasama yung processor, yan na natin dyan. Okay? So, next na tatanggalin natin is ito. Itong dalawang RAM. So, push mo lang to. Saka yan. Pack. Okay, RAM. Next, yung isa pa. Dito. Push down. Push down. Tapos, there. Okay. So, malinis na ang ating medyo wala tayong kable at peripherals na nakakonect. So, tatanggalin natin yung mismong motherboard. Ilalabas natin. So, may mga screw siya dyan. 6 kasi yung screw nito. So, then, meron din dito. At saka dito. Ito din. At saka ito. Okay. So, mas makikita natin yung parts ng ating board. So, itong mga to, memory slots yan. Itong mga to, IDE. IDE ports. Ito si CMOS battery. Si North Bridge, si South Bridge. Okay? Si North Bridge, siya yung nagpa-facilitate sa mga RAM, ganyan. Si South Bridge sa mga input-output devices. Itong ating mga PCI slots. Sabi ko nga kung meron kayong expansion cards like LAN card, graphics card, so yun, pwede yun. Ito PCI Express, same thing dito, mga PCI Express. Ito si BIOS. Okay, din itong mga parang buildings na nakatayo, capacitors ang tawag dyan. Ang ating input front panel ports. Okay. Then fan ports, ATX 20 pin papunta sa ating power supply. Okay. So, tanggalin ko muna yung board. I-unscrew ko muna yung 6 na screws niya. Kung mapapansin nyo, wala akong suot na anti-static wrist wrap. Huwag niyo akong gayahin. Kasi wala akong sarili kong anti-static wrist wrap. But if I were you, magsusuot kayo ng anti-static wrist wrap. Kasi you never know, baka makuryente kayo, mahirap na. Pero ito yung sabi ko na
pagka baklas nyo ng mga kable sa labas, pag himas-himasin nyo yung mga metal parts para mag-bind yung katawan nyo dun sa electricity na natitira. Kaya mas maganda kung meron kayong Phillips screwdriver na ganito kahaba. May iba nga mas mahaba pa. Kaya mas okay yun. Lalo na pwede nyo siyang magnetize kasi yung dulo niyan. Pag nahulog, halimbawa si screw, pwede nyo na kunin ng kamay. Gamitin nyo na lang yung dulo. Yun kasi yan. Yeah. Okay. Ayan, last two. Try natin to. Okay. Yun, tapos na siya. Iaangat na natin itong, ay hindi. Bago iaangat natin si motherboard, may nakaharang pa kasi sa power supply. So, i-unscrew ko lang yung likod niya sa power supply para matanggal natin ang tuluyan sa power supply. Kasi nalabas na nga pala natin lahat kung sa power supply na lang hindi. So, itatabi nyo na maayos matiwasay yung mga screws dahil pag nagkulang kayo ng screw, kawawa kayo. Pwede may magwigil-wigil sa mga objects dyan sa loob. So, paloob ang tanggal kay power supply. So, there, power supply. Okay. Tanggalin na natin si board. Na-unscrew ko naman na siya. Wiggle nyo lang. Parang ipin yan. Okay. So, yan. Tanggal na natin. Dito pa yung ating exhaust fan at saka yung processor sa loob. So, i-set aside natin to. Okay. So, baklas na ng bonggang-bongga si casing. Ngayon, papakita ko yung mga parts, ha? Wait lang. Unit, wala ng laman. Ito ang aking mga screws. Ito yung mga takip, IDE. Ito yung mga tinatanggal nating optical drive. Floppy drive. Yung ating RAMs nandito. Yung ating graphics card, saka LAN card. Power supply nandyan. Tapos ito si board. Okay? So, nakapag-disassemble na tayo. So, balik naman tayo sa assembling. Kung paano na siya ibabalik. Okay? Assemble na natin. Babalik natin lahat ng tinanggal natin. So, bakit nga ba nag-disassemble at nag-assemble tayo? Unang-una, para linisin ang mga dapat linisin. Lalo na maalikabok siya. Okay? So, nag-disassemble ka para malinis lang. Pangalawa, kung halimbawa may papalitan ka na parts, so yun, i-disassemble mo siya. Okay. Isakto lang natin sa loob. Make sure na yung mga dapat nasaktong nandyan ay nandyan. Okay. Tignan natin yung loob ng ating loob. Scroll lang natin.
siguro masyado makita, no? Nagaan screw. Feeling ko kailangan ko na bumili ng camcorder talaga eh. Gusto ko itong i-push ang aking pag-vlogging. Mga bagay-bagay. GoPro. Sa mahal pa ng GoPro. Hindi pa nagmumura ang GoPro. Lalo ba tingnan tayo, magmura siya mga 2,000 na lang. Charot. From 16,000 magiging 2,000. Nabahan ko siya lagi sa Lazada kung magmumura ba ang GoPro. GoPro Hero na camcorder. Hindi pa rin. Nagmura na ang mga flash drive, mga USB, nasa 150 na nga lang. Ang 8 gig. Pero ang mga GoPro, hindi pa rin. Kainis. So bad. Anyway. Ayan. Nakabit na natin yung mga screws sa board. Ating MOBO motherboard. Ang next, ikakabit na natin dito si power supply. Parang ano yan eh. Last in, ay, last out, first in. Ay. Oops. Sa loob. Sabi natin yung mga tornilyo. Ito rin yung pinagtatanggal natin sa kanya. Ay, grabe. Sunday na Sunday yung tugtugan ng tugtog dyan sa amin. Kaloka. Pag Sunday yata talaga ganun yung tugtog. Ano ba kahit konting pagpili. Buti pa ang computer. Pwede mong ayusin, tanggalin, at ibalik. Pero ang pag-ibig, pag nawala, wala na. Hindi mo na mababawi. Hugaw. Ano lang. So make sure nyo din na pag tinabi nyo yung mga tornilyo, eh, alam nyo kung saan talaga sila nakapartner. Okay? Para hindi kayo ano na, uy, sobra na yata yung nalagay ko sa isang part. Kulang ako ng tornilyo. Charot lang. Okay. Next nyan. Yung, ito naman. Uy. Sila. Kabit ko ulit sila. Optical drive. Galing dito sa likod. Papunta sa loob. Wait, paano sura mo? Magaling. Ilan sa optical drive? Apat. Kaya na. Okay. Actually, huwag kayo matakot. May times na kailangan magaan yung kamay nyo, may times na kailangan matigas. Parang love lang yan. Kailangan mo siyang higpitan, tapos may times na kailangan mo siyang luwagan. Tama. Down, up! Okay. So, ay, God. Ano ko lang yung tornilyo dito. Saan ba yun? Dito, nagsilang siya. Si nanay nyo, kumakanta na naman. Nanay Neneng, love na love ko yon. Kasi ever since napunta ako kila Jeff, si nanay Neneng niyo yung yaya ko. Talaga, pero si nanay Neneng, hindi natin sila nagkakayanan po kumain. Ano? Sige, hindi mo lang. Lunes. Yung pink? Okay. Yay! Sige. Tuesday pa naman yung pink eh. Sige lang, pero boom. Okay! Sunod natin.
Ano ba yun? Ano ko lang. Ano? Ano no, maganda yung isang blouse. Talagang 60 bulsa dito. Alin yun? Yung mahaba? Yung sabi ko parang hindi ko yata ano yun. Ay, Nay! Makikilala niyo na si Nanay Neneng. Hello! Yan ang yaya ko. Oo. Yaya kong matagal na sa amin. Hindi ko nga yung pinapauwi eh. Kaya ko siyang mawala. Baka hindi na bumalik dito. Ayun lang. Papahanap kita kay Duterte. Ay, ikaw, hindi. Sabi ni Duterte, kababayan ko yan. Taga Mindanao yan. Sasabihin ko, may utang yan dito, hindi nagbayad. Wala kami kontrata, wala kami pinirma. Ay, wala. Huwag ka ng etchos. Anong ulam? Hinihintay ko nga si, mag-barbecue at saka munggo. Yun ako ko si, darating yung hipag mo isa. Sino? Sino pa? Si April. Sipag na isa. Sumo sa kaday. Hindi, pinapapunta na ng video. So, barbecue ang ulamin nila. Ganon. Munggo. Ano ko? Saka munggo. Magdala baka Hindi naman Friday ngayon. Natikman mo na yung mahadlang ka? Hindi pa. Okay na ba? So, kumain na nga kami doon sa baba. Eh kayo, bigyan naman kayo bago. Ano, hindi ka bumaba eh. Sa pura, ayaw niya. Gusto doon yung kahapon na hindi nalamig. Bakit? Ano yung sira? Ayun, bakit? Assembly this assembly. Hindi ka kapag-reduce mo. Pero maliwanag dito, kaya nga dito ako nag-video. Gusto mo ng bintana para papasok ng hangin mo? Okay lang yan. Ang ganda ng kortina niya, no? Okay, so nakabit na si floppy drive. Sunod. Ano ba sa sunod? Ito ko yung laruan ko. Lagay nila dyan. Ang sarap. Bigyan ako si Charlie. Mami sa monggo. Kabit na natin yung mga nandito. Siguro mas... Ito. Wait, paano ba? Sige, ito muna. Nagulo ko eh. Gusto ko kasi makakita nyo kung paano kinakabit. So, ito, make sure na, wait ha. Pag magkakabit kayo ng mga cards, di ba may bungi siya? Make sure magpapantay siya dito. Dito, sa mga bungi. Kasi kung, halimbawa, may bungi dyan, tapos diretso yung card mo, ay, nako, sira si card. So, dapat, magpapantay siya dyan. Para kung saan yung bungi niya, pantay lang sila. Pantay lang ang peg. Ibig sabihin nun, kabog. Minsan, I don't know kung... Okay, yun. Kailangan talaga ng konting push. Nagkatawag na... Nahulog! Come here. Parang naglalaro ng dollhouse. Charot, dollhouse. Sa unit. Ano ba yan? There. One hand. Gusto yan, mga one hand chorba. Make sure kailangan talaga nakaano to. Kasi pag maluwag siya, hindi gagana. So, natin to. Actually, itong gold part, yan yung binubura ng pambura. Especially dun sa ating RAM. Pag medyo hindi na siya mabasa. Okay? So, linis-linis din pag may time. Ang kababe. Sino ba ito? Dito. Okay, huwag kayo makulit dito. Sige, later na lang. Okay, so yan. Secured. Then, kailangan na natin secure nitong ating
Ayun na ako nakakahulog. Ano ba? Busy. Ayaw mo ano. Dadaanin kita sa paspasan yan. Yeah, okay. Okay, next yung ating RAM. RAM! So, ganun din sa RAM. Kung saan yung bungi, yan, yung dalawang bungi, dun mo siya itatapat. Okay? Kasi yun nga, pag natapat mo siya sa hindi bungi, kawawa, sira. Jadi wow. So, sa RAM, kailangan lang i-push yan. Matic na to, aangat. So, push. Okay, so yun. Yun lang the only way. Hindi mo siya igaganyan talaga. Hindi mo siya igaganon. So, kailangan push talaga yun. Push pa more. Ito yung pangalawang RAM. Ang kasing RAM kaya to? Sabi dito ay 256 MB. Hala? Baka DDR nga lang yata to. 256 MB. Kasi may 5. Kung 256 may 512 siya na RAM. Kaya ang OS actually ito, Windows XP. Ulit lang. Hindi gumagano. Kailangan ng konting banat. Kailangan pa siyang medyo angat dito. Kailangan mong itulak para ma-fall siya sa'yo. Kasi hindi pwedeng ikaw lang ma-fall sa kanya. Walang equivalent exchange yan. Kung ma-fall ka, ma-fall din dapat siya. Para balikatan. Okay. So, after nyan, yung mga kable na. Ito. Dito yan. Ito yan. So, paano mo malalaman kung pa ganyan ba o pa ganito? Simple lang yan. Nakita nyo to. Yan. So, may ganun siya. So, ito yung pa ganyan dapat. Okay. Medyo ingat-ingat. Baka mabali mo to. Nipis pa naman ito. Kaloka. Yan. So, pinilupot ko to para siya kung saan mapunta. Okay, next. Ito na, yung ATX na 24 pin. Okay, sabi ko nga, dito, kung andito yung notch niya, yung clip mo, dun mo itatapat pa ganun. Okay, 24 pin, here I come. So, push. Yun, literal na push. Okay, next ay ang mga molex na to. Mamaya na to. Ito yan, dyan sa mga yan. Ito na. Sunod na natin to. Ito ay Power SE. Power SE. Si Power, dito yan. Ay wait, bago ako maganyan, tuturo ko sa inyo paano yung ground. Saka ako na ilalagay lahat ng front panel connectors pag magka-connect na tayo sa monitor niya. So the rest, pasakan lang natin ang dapat pasakan para mananatili siyang masaya. Charot lang. So, Molex. Kung saan may Molex na paglalagyan, lagyan mo ng Molex. Generous amount of Molex. Pag wala na, edi wala. Okay. Ganito yata ito eh. Ano ba ito? Nga. Ay, sorry. Ay, saan ba kayo yung tatapat? Walang smoke.
Hanap ako magandang pwesto. Yan. So, iinis na ako dito sa isa eh. Hindi ko siya ayon sa dapat ikaayon ng buhay ko. Yun, parang busy lang mapunta doon, pero kanina ang hirap niya pang doon. Visit? Okay. Next. Oh. So, yun na yan. Actually, marami talaga molik sa mga extra-extra lang yan. Kahit ano mo lang, kahit ilan lang lagay mo. Basta kailanganin niya ng molix. Okay, so ito, paano mo malalaman kung itong parehas na IDE na to ay pang hard disk ba o pang floppy disk? Tingnan nyo itong dalawang to. Okay. Mas maliit itong isa kasi pang floppy siya. Ito yung IDE na pwedeng pang optical drive o kaya pang hard disk. Okay. So, yun din. Meron din tong notch, clip. So, ito yung kawang niya. So, pag ganyan. Wow. Holding on with one hand. Push. Okay, then saan siya banda dito? Ito yan. Kasi may nakita ako dyan, nakalagay na FD, basta FD something. Yan. Saka siya yung mas maliit eh, compare dito sa dalawa. Nasa na yan. Ito. So, ganun din doon kung saan yung clip niya. Pag ganun mo siya. Gawin. Okay. One sa floppy drive. Next, ang ating IDE dito sa So, ganun din. Kung saan yung clip, dun mo siya ilalagay. So, ganun. Mas madali ito gawin pag dalawang kamay. Pero para sa inyo, ma-videoan ko lang na matiwasay. Actually, kahit iba-iba naman yung itsura ng computer, ganyan din ang pag-assemble, disassemble niyan Pero parehas lang yun. Kahit magkakaiba ng model. Charot lang. Ito na lang, dito na lang. Para yung last ko. Okay. Floppy drive. Floppy drive. Then the rest ng mga excess parts, actually natago ko yan sa mga dyan kung saan man sila masaya para hindi sila magulo. Hindi ako kasi masyadong nakakalat dito, lalo na dito sa fan, yung fan na umiikot. Ito yun yung umiikot dyan. Hindi ako may nakakalat sa kanya. Yan. Ilayo natin yung mga hindi nararapat. Next, yung isa pang IDE para sa ating hard disk. So, dito. Papunta dun sa ito, kanina sa harap. So, bilis to. Yan. Sisakabit na natin yung mga parts na kailangan maliban na dito sa front panel kasi i-ground natin siya using itong ating Phillips screwdriver. So, pupunta ako sa may saksakan. Okay? Sige. Okay. So, ang gagamitin ko lang is itong power cord. Wait. Ayan, okay, maigpit. Okay. Na isasaksak, irerekta ko na to sa saksakan. Kasi i-ground ko lang naman siya. So, hindi na ako gagamit ng AVR. Paano ba to? Pack. Okay. So, nakailaw na.
Surge protector talaga yun. Okay. Then, saan ka maggaganito? Actually, sabi ko, yung power natin kanina, nandito, nandyan banda. You know, sa first two, dyan sa harap. So, pag tinapat ko to, dapat, iikot tong ating fan. Okay? So, try na natin. Okay, so yun lang. Tapat mo lang ng ganun. Ikot ba si fan? Yes. Ikot siya. Okay. Okay na yan. Patay. Ibig sabihin yan, kompleto yung parts mo. Umiikot. Si processor. Kasi ito ang importante. Si processor dapat gumagana. Dahil di bali nang yung iba, hindi gumagana. Pwedeng maluwag lang yan. Ito, yung mga RAM, PCI, whatever. Pero si processor gumagana. Pag gumana si processor, ibig sabihin, yung power supply mo ayos. Okay? Ganun din dun sa fan mo. Kasi, ito yung fan eh. Okay? So, ibig sabihin, may power. Enough power. Okay? So, tingnan na natin yung ikakabit ko na itong si mga front panel connectors dyan para ikakabit na natin ito sa TV. At kung talagang tuloy-tuloy siya, kailangan sa TV natin, tama, sa TV ko siya ikakabit, hindi sa monitor. Kasi wala kang monitor. So, kailangan, dun sa screen, magtutuloy siya sa BIOS. Pag nakatuloy siya sa BIOS, approve na tayo! Okay. So, dahil may ako ng kuryente, so, ayan, himas-himas again, to bind, para hindi ka na mawala sa buhay ko. Okay. So, ayan. Ano to? Power. Tinagawa to focus. Focus siya dun sa iba. Pero ito yung power. Dyan si power. Next ko, alam kong pinakamalaki yung susunod ko. Ito, yung speaker. Ano tayo sa maliwanag? So, speaker ang susunod. So, next ni speaker, si HD. HD. HD LED. Uy. Wala pa. Wait nga. Push natin. Push mo yung Beverly. Lahat na lang ng paraan ginawa ko. Okay, so yan. Next, sino pa ba? Reset. Ito, reset. Okay. The rest, itong mga sleep at whatever, chorba. Pero kayo kailangan. So, ito ang aking autofocus ka. So, yan sila. Kainis sa yung autofocus. Ayaw din. Charot. Pero yan. Yan yung mga front panel connectors. So, ready na tayo pumunta dun sa may TV para makita natin kung tutuloy siya. Okay. So, nandito na ako. Malapit sa may TV. So, saksak ko ulit to. Uy, huwag na yan, ay. Wait nga eh. So, naka-front panel connectors na tayo, ha. Ito yung TV. So, itong VGA cable, saksak ko siya dito. Kasi ito nga yung graphics card. Tapos, the rest ng peripherals like the mouse. Tingnan nyo naman yung mouse. Oh, yung may trackball pa. Napaka old school. Sabi ko nga, itong computer na to ay mas matanda pa kaysa sa akin. Mouse. And then, syempre, si keyboard na napakalinis. So, huwag ka muna maingay. Okay.
So, there. Hindi pa nag-ano sa TV. So, ang gagawin ko ay kita ang aking paang madumi. Ito ngayon si TV. Since okay na yung mga front panel connectors natin, dito ko na siya bubuksan. So na yun. Hey, power! Yata nakamisasak sa akin. Tama ba yung sinaksak ko? Troubleshooting power. Uy, bakit walang power? Wait. Okay. So, mabagal lang ang voltahe ng electricity. Actually, ilaw na. So, ayan. Inayos-ayos ko dito. Sabi ko, hindi nagtutuloy. Pero nakakabit na halos ito. Keyboard, mouse. Pero dyan. Tapos pupunta sa TV. TV na lang hindi ko mabuksan. Ano ka ba? Umopen ka nga. Kasi nakakabit yan sa VGA. VGA connected sa TV. Okay. So, ito. Yan yung sinasabi kong BIOS. Pag tumuloy siya sa BIOS, tuloy siya. So, mag-F1 tayo from the keyboard para tutuloy. Pag tumuloy na yan, ibig sabihin, tama yung pagkakakabit mo ng mga parts. Okay. Kaso natataka ko, ba't ang tagal niya? Tagal niya bago mag-boot up. Kaya, Anyway, tuloy lang natin to. Windows XP. Narinig nyo? Ang processor. Processor. Then, yung fan din dyan. Umiikot dapat. Okay. So, fan ito. May fan. Yan! Okay na. So, si mouse. Ang hirap naman. Walang gatang papel. Meron lang sa mouse. Hirap na natin. Hindi ko alam password yun. So, there. Successful ang ating pag-assemble sa kanya. Ayan. Unti-unti hinto yung fan, exhaust fan pati dito. Yay! Ciao! So yun, kung may kailangan troubleshoot kaya kanina, di siya agad nag-start kasi ang tagal pala. Ewan ko mga ilang seconds pa bago siya tumuloy. Tingnan ko naman yung power dito. Wala namang balik. Ito wala rin namang balik. Wala na dito. Anyway. Paano na ba? Wait. Hindi pa pala tapos kasi kailangan pa natin ibalik yung kaha. Yung ibang slide nito. So, wait. Okay. So, medyo matagal lang siya mag-boot up. I don't know why. Pero, sige, okay na yan. Balik na natin yung ibang parts. Ay, yung aking screwdriver pala. Wait, kunin ko yung screwdriver ko. Bea, paabot nga yung screwdriver ko. Papa. Tingin yan. Ako bakit na to? Opo nga, same na yan. Sabi mo kasi kahawak.
Ito naman yung kabila. Hindi natin. Ako sasabihin ko naka-video. Gutom na ako. Ay! Mama, bakit kaya biglang nag-stop? Ewan ko baka inano ng hangin. Or ng mubo. There! Tapos na! Ciao!